Hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Kasi si VP Sara naman talaga ang the woman to be in 2028. Halos sabay yung yung confidential funds na kasi ginawa nilang reason yun na ground as betrayal of public trust. Yung confidential funds. Pero sa totoo lang, lahat kayo dyan na may confidential funds, iba nga billion dyan Pinabuksan ba ng House of Reps ang inyong mga envelope? Hindi, di ba? So what does that say of the House of Representatives in that committee? That they were targeting Vice President Sara. Is that correct? Na-i-impeach nila? Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats kayo dyan. Kasi yung testimony ng auditor na yon, di na niya mapapalitan yun. That's on record. Speaking of, Kaya, ngayon, i-impeach ng, Senado, dinilay ni, postpone ni Senate President Jesus Cordero ang start ng hearing. Siyempre, reklamo yung mga nag-file. Patapos na po ang session. Sarado na po yun. Tapos na impeachment by June 30 noon time. Tapos na ang term nitong mga senador na to. Kailangan mag-file sila uli. Paano sila makapile uli? The same year nila final. Hindi ka pwedeng mag-file the same year. Gusto nyo, next year naman. Sabi next year naman. election ulit. Mag-election na tayo Napanood mo ba interview ni Kong Toby? Sabi niya, pinangako ba kasi sa mga Kong yung budget? Budget ng ano? Para sa infrastructure, pinangako. Pinangako daw ni Speaker, sabi ni Congressman Toby. Kaya tinamaan din yung mga alyansa senators nila kasi natalo sila sa Mindanao sa nangyari. Kaya po, huwag niyo pong sabing ako'y bias lamang kay VP Sara. Kaya ako no sa impeachment. Isipin niyo talaga, sa dami ng problema ng bayan, unahin mo pa talaga papatalsik ng Vice President. Napakalaking political upheaval. Hindi ka ba kontento? Pinadakip mo pa si Mayor Digong. At si Dun, pinadala sa Hague. Sa ICC. Political, naman, upheaval. What does that mean? It affects our economy negatively. Tingnan mo, walang no new investments. Pag walang bagong investment o kapital, walang bagong trabaho, walang bagong produksyon, walang factory, walang bagong jobs. Yan ang problema. Kaya ang poverty hindi masusolve nitong administration ni Bongbong Marcos. Paano pa naman yung mga nakapending sa Supreme Court? 2025 national budget, most corrupt daw, yung PhilHealth, yung Harlika funds. Kita mo yan, yung pinakahinablang gobyerno, ito na. Maliban pa dun sa mandamos namin against sa Speaker Romualdez. Biro mo, General Appropriations Acts being questioned in the Supreme Court. PhilHealth, yung 89 billion dyan natin na binabayaran sa PhilHealth. So, Harlika. Maharlika funds na wala namang investment, milyon-milyon ang sweldo. O ngayon, nag-invest siya sa isang mining company. Mukhang love na love yung PhilHealth.
na feel nyo talaga yung mining dyan, ano? Kasi ang dami nyo naman dyan sa Congress. May mga mining companies kayo eh. Alam nyo, ang hirap talaga dito sa Pilipinas ngayon. Kontrolado ng mga business interests, cronies, dynasties, ang ating ekonomiya through Congress. Tataas yun naman ang tax namin sa capital gains tax. Yung Netflix, tumaas na. Netflix, kaming mga PWD, Netflix na lang yung aming ano eh. Dahil hindi naman kami makalabas ng bahay na. Ay tax na. Ang question nila sa'yo, ma'am, Ang hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. At bawat eleksyon, parang nakakawalang pag-asa na. This is the worst election sa vote buying. The worst na dinaanan ko. Speaker, this is the worst election sa vote buying. At marami pong congressman ang guilty dyan. Kaya sana po, imbestigahan nyo rin sila.